pa ring Pilipino ang nangangarap pumuti, may ilang taon nang uso ang glutathione. Karaniwang iniinom na kapsula pero meron ding iniiniksyon. Pero FDA o Food and Drug Administration na mismo ang nagbabala. Meron itong negatibong epekto. Kung may antioxidant na talagang pinagkaguluhan ng mga gustong pumuti nitong mga nakaraang taon, yan ang glutathione. Pero ang iba, mas apuradong pumuti. Nagpapaturok ng glutathione. Tinitiis ang sakit ng ineksyon. Ito ang glutathione IV o intravenous glutathione. Ang 26 anyos na si Riza, mahigit isang taon nang gumagamit ng injectable glutathione. Gustong-gusto raw kasi niyang maging kutis porselana. Morena ako dati, tapos ayun, parang na-insecure ako sa iba. Mas gusto ko lang mag-lighten yung skin ko. Gusto ko lang mag-glow yung skin ko. At para mas bumilis ang epekto nito, mula 600 milligrams, pinadoble niya ang dosage. 1,200 milligrams na iniiniksyon sa kanya 3 beses kada linggo. Dito ako in-inject palagi. Bakit parang pasana? Dahil po yan sa needle, normal lang po yan. At saka bagong inject lang kasi kaya siya mapula pa. Pang ilang inject mo na ngayon? Pangatlo na. Mahigit 7,000 pesos kada buwan ang gastos niya rito. Iba pa ang ibinabayad niya sa tagaturok. Kaya para makamenos, ang ina na lang niyang midwife ang nagtuturok sa kanya ng glutathione. Before po, hindi ko po alam. Tinatanong ko po siya, parang nag-light ng skin niya kasi dati kasi ay maitim-itim siya. Napaliwanag niya sa akin nga okay daw yan. So, pinapayagan ko siya. Comfortable daw siya, sabi niya sa akin. At saka naniwala din ako. Nakita ko kasi sa epek sa katawan niya. Sa internet, laganap ang bentahan ng glutathione IV at madaling nakakabili nito kahit walang reseta ng doktor. Ang nurse na si Richard, lisensyadong IV therapist o yung nagtuturok ng gamot sa pasyente. Sa araw na ito, hindi sa ospital ang kanyang duty. Mag-go-home service raw siya sa isa niyang pasyente. Ang sideline kasi ni Richard sa labas ng ospital, tagaturok ng glutathione. May regular client na ako na every week nag-meet kami, then nag-i-inject ako. Ow! One source of income na rin kasi ito eh. Tapos nakakatulong pa ako sa mga gustong makuha yung effect ng gamot. Kumikita si Richard ng 300 pesos kada sesyon ng pagpapa-inject sa kanya ng glutathione. Puwera pa raw ang bayad sa mismong gamot na siya rin ang nagtitinda. Ang kita niya sa kanyang sideline kada buwan, 5,000 pesos. It's very convenient kasi you can schedule kung ano yung available time mo and then pupunta siya dun sa unit. Lahat daw ng kanyang mga kliyente, ginagawan niya ng record para ma-monitor niya ang glutathione na naibibigay niya sa mga ito. Pinapapirma rin niya sila ng waiver o katibayan na ang kanyang mga kliyente ang kusang loob na nagpapa-iniksyon ng glutathione. Yung waiver, this is to protect my license also as a professional. Kasi di na natin maiwasan ngayon, dami na naglalabas ng fake sa market. So, bilang patunay na hindi sa akin ang galing yung gamot nila, pina-explain ko sa kanila kung ano man yung mangyari sa kanila, I am not liable. Ngunit kamakailan lang, nagpalabas ng pahayag ang FDA o ang Food and Drug Administration. Mahigpit nilang tinututulan ang pagtuturok ng glutathione. Hindi raw talaga pampaputi ng balat ang glutathione. Isa itong compound na natural na nasa ating katawan na nililikha ng ating atay at tagatanggal ng lason at dumi sa ating katawan. FDA is alarmed about this kasi ang duty ng FDA ay mag-safeguard ng public health. At paalam sa publiko na ang glutathione ay
Hindi siya approved para sa skin whitening. Nagbabala rin ang FDA sa mga sakit na maaaring makuha kapag ginamit ang glutathione sa maling paraan, katulad ng skin rashes, Stevens-Johnson syndrome, isang uri ng impeksyon sa balat, pati na ang problema sa bato o kidney. Kasi hindi nga siya approved. At saka, ang mga gamot ginagamit natin panglunas, no? To treat diseases. Ano ang ginagamot mo ngayon pag ginagamit mo siya as skin whitener? Wala naman sakit doon. Si Dolly, ang pangarap niyang pumuti, naging bangungot. Noong nakaraang taon kasi, nagpaturok umano ng glutathione si Dolly sa isang parlor sa Muñoz sa Quezon City. Pero makalipas ang ilang araw, ang pinakainasam niyang malasutlang kutis namantal. Namaga ang kanyang mukha. Nung nagpatingin daw siya sa doktor, ang sanhi ng kanyang problema sa balat, ang itinurok sa kanyang glutathione. Nagsisi ako noon kasi 'di ba, akala ko noon hindi na ako gagaling yung mukha ko kasi sobrang yung pangit na yung pagkalabasan na namamaga na akala ko hindi na ako gagaling noon. Bagamat may peligrong dala ang glutathione kung sa maling paraan ito gagamitin, di umano lunas ito para sa ilang karamdaman. 11 taon nang pinahihirapan ng Parkinson's disease ang 59 anyos na si Maruha. At ang kahit papaano nakapagbibigay raw ng ginhawa sa kanya ang pagtuturok ng glutathione sa kanyang katawan 2 beses sa isang linggo. Tapos yun ang napansin ko na parang nawala talaga yung panginginig. Tapos wala naman okay mong ininom ng gamot. Ayun lang yung prescribe lang doktor na dapat kong inumin other than the glutathione. Nakakatulong din daw kasi ang glutathione sa pagre-repair ng nasirang cell sa katawan. Kaya bukod sa nababawasan daw ang panginginig ng katawan ni Maruha, simula raw nung nagpapaturok siya ng glutathione, pakiramdam daw niya mas bumata siya ng ilang taon. Pero ang tanong, glutathione nga ba talaga ang nakapagpapainam ng pakiramdam niya? Yung mga binabanggit sa Parkinson, sa Alzheimer, ang mga cancer, actually ang common ground niyan, ang ating cell ay nangangailangan ng tigalinis, no? O tiga-repair, no? Mangyayari lamang ito pag sapat ang kanyang nutrient o elemento, isa na sa pinaka-importanting natural na naglilinis sa katawan natin, glutathione. Paulit-ulit na naming sinasabi dito sa aming programa, may dahilan kung bakit kayo manggi ang ipinagkaloob sa ating balat. Mainit kasi ang ating panahon, tirik ang araw, at ang ating balat mayaman sa melanin na panlaban sa sobrang init. Pero gayong marami sa atin nangangarap na pumuti, katulad ng mga Caucasian, hindi tayo nakasisigurong walang peligrong pwedeng dumapo sa ating balat.